a blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on a journey of learning and enjoyment in this video. This time, we will be studying the 8 items of biological science through the Let Reviewer Set 4B. Stay safe, and may God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Which of the following has the lowest velocity of blood flow? Letter A, veins. Letter B, arteries. Letter C, capillaries. Letter D, arterioles. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A, veins. Ang tamang sagot ay A, mga ugat. Explanation. Paliwanag. Veins have the lowest velocity of blood flow compared to arteries, capillaries, and arterioles. This is because veins carry blood back to the heart from the body tissues, working against gravity in many cases. They have thinner walls and lower pressure compared to arteries, which results in slower blood flow. Veins also have valves to prevent backflow and aid in blood return. Ang mga ugat ay may pinakamababang bilis ng daloy ng dugo kumpara sa mga arterya, capillary, at arterioles. Ito ay dahil ang mga ugat ay nagdadala ng dugo pabalik sa puso mula sa mga tisyo ng katawan na gumagana laban sa gravity sa maraming mga kaso. Mayroon silang mas manipis na mga pader at mas mababang presyon kumpara sa mga arterya na nagre-resulta sa mas mabagal na daloy ng dugo. Ang mga ugat ay mayroon ding mga balbula upang maiwasan ang backflow at tumulong sa pagbabalik ng dugo. Arteries, option B, carry oxygenated blood away from the heart to the body tissues and have thicker walls and higher pressure, allowing for faster blood flow. Ang mga arterya, option B, ay nagdadala ng oxygenated na dugo palayo sa puso patungo sa mga tisyo ng katawan at may mas makapal na pader at mas mataas na presyon na nagbibigay daan para sa mas mabilis na daloy ng dugo. Capillaries, option C, are the smallest blood vessels where the exchange of gases, nutrients, and waste products occurs between the blood and surrounding tissues. Although they have a small diameter, the flow velocity can vary depending on local conditions. Ang mga capillary, option C, ay ang pinakamaliit na daluyan ng dugo kung saan nangyayari ang pagpapalitan ng mga gas, sustansya, at mga produktong dumi sa pagitan ng dugo at mga nakapaligid na tisyo. Bagamat mayroon silang maliit na diameter, ang bilis ng daloy ay maaaring mag-iba depende sa mga lokal na kondisyon. Arterioles, option D, are small branches of arteries that regulate blood flow into capillaries. They have a relatively higher velocity compared to veins but lower than arteries. Ang arterioles, option D, ay maliliit na sanga ng mga arterya na kumokontrol sa daloy ng dugo sa mga capillary. Mayroon silang medyo mas mataas na bilis kumpara sa mga ugat ngunit mas mababa kaysa sa mga arterya. Therefore, the correct answer is A, veins. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay A, mga ugat. How many carbon atoms can each pyruvic acid supply into Krebs cycle? Letter A, 8. Letter B, 6. Letter C, 4. Letter D, 2. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. Each pyruvic acid molecule can supply 2 carbon atoms into the Krebs cycle. Ang bawat molekula ng pyruvic acid ay maaaring magbigay ng 2 carbon atoms sa Krebs cycle. Explanation. Paliwanag. Pyruvic acid is a 3-carbon molecule that is produced during the process of glycolysis, which occurs in the cytoplasm of cells. In the next stage, the pyruvic acid molecules enter the mitochondria and undergo further processing in the Krebs cycle, also known as the citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle. Ang pyruvic acid ay isang 3-carbon na molekula na ginawa sa panahon ng proseso ng glycolysis na nangyayari sa cytoplasm ng mga cell. Sa susunod na yugto, ang mga molekula ng pyruvic acid ay pumapasok sa mitochondria at sumasailalim sa karagdagang pagproseso sa siklo ng Krebs, kilala rin bilang siklo ng citric acid o siklo ng tricarboxylic acid.
During the Krebs cycle, each pyruvic acid molecule is converted into a 2-carbon molecule called acetyl-CoA. This acetyl-CoA molecule then enters the cycle and undergoes a series of chemical reactions, ultimately releasing energy and producing various products. Sa panahon ng Krebs cycle, ang bawat molekula ng pyruvic acid ay na-convert sa isang 2-carbon na molekula na tinatawag na acetyl-CoA. Ang molekula ng acetyl-CoA na ito ay pumapasok sa cycle at sumasailalim sa isang serye ng mga kemikal na reaksyon, sa huli ay naglalabas ng enerhiya at gumagawa ng iba't ibang mga produkto. Since each pyruvic acid molecule is converted into a 2-carbon acetyl-CoA molecule, it can supply 2 carbon atoms into the Krebs cycle. Dahil ang bawat molekula ng pyruvic acid ay na-convert sa isang 2-carbon acetyl-CoA molecule, maaari itong magbigay ng 2 carbon atoms sa Krebs cycle. Therefore, the correct answer is D2. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay D2. How much oxygen is required each time a molecule of glucose is completely oxidized through aerobic respiration? Letter A 3. Letter B 6. Letter C 12. Letter D 24. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is 12 molecules of oxygen are required each time a molecule of glucose is completely oxidized through aerobic respiration. Ang tamang sagot ay 12 molecule ng oxygen ang kailangan sa bawat oras na ang isang molekula ng glucose ay ganap na na-oxidize sa pamamagitan ng aerobic respiration. During aerobic respiration, glucose is broken down in the presence of oxygen to produce energy. The process involves several steps, including glycolysis, the Krebs cycle, also known as the citric acid cycle, and the electron transport chain. Sa panahon ng aerobic respiration, ang glucose ay nasira sa pagkakaroon ng oxygen upang makagawa ng enerhiya. Ang proseso ay nagsasangkot ng ilang hakbang, kabilang ang glycolysis, ang Krebs cycle, kilala rin bilang citric acid cycle, at ang electron transport chain. In glycolysis, 1 molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvate. This step does not directly require oxygen and occurs in the cytoplasm of the cell. Sa glycolysis, ang isang molekula ng glucose ay na-convert sa 2 molekula ng pyruvate. Ang hakbang na ito ay hindi direktang nangangailangan ng oxygen at nangyayari sa cytoplasm ng cell. Next, the 2 molecules of pyruvate produced in glycolysis enter the mitochondria and undergo the Krebs cycle. In this cycle, each pyruvate is completely oxidized, producing 3 molecules of carbon dioxide, 1 molecule of ATP, adenosine triphosphate, and several high-energy electron carriers, NADH and FADH2. The Krebs cycle occurs twice for each glucose molecule. Susunod, ang 2 molekula ng pyruvate na ginawa sa glycolysis ay pumapasok sa mitochondria at sumasailalim sa Krebs cycle. Sa siklong ito, ang bawat pyruvate ay ganap na na-oxidize, na gumagawa ng 3 molekula ng carbon dioxide, 1 molekula ng ATP, adenosine triphosphate, at ilang mga high-energy na electron carrier, NADH at FADH2. Ang Krebs cycle ay nangyayari ng 2 beses para sa bawat molekula ng glucose. The final step is the electron transport chain, which takes place in the inner mitochondrial membrane. The high-energy electron carriers, NADH and FADH2, generated in the Krebs cycle donate their electrons to the electron transport chain. This chain is a series of protein complexes that transfer electrons and ultimately generate ATP through oxidative phosphorylation. Ang huling hakbang ay ang electron transport chain na nagaganap sa panloob ng mitochondrial membrane. Ang mga high-energy electron carriers, NADH at FADH2, na nabuo sa Krebs cycle ay nag-donate ng kanilang mga electron sa electron transport chain. Ang chain na ito ay isang serye ng mga protina complex na naglilipat ng mga electron at sa huli ay bumubuo ng ATP sa pamamagitan ng oxidative phosphorylation. Oxygen acts as the final electron acceptor in the electron transport chain. Each molecule of oxygen combines with 4 electrons and 4 protons to form 2 molecules of water. This consumption of oxygen is what allows for the continued flow of electrons in the electron transport chain, generating ATP. Ang oxygen ay gumaganap bilang ang panghuling electron acceptor sa electron transport chain. Ang bawat molekula ng oxygen ay pinagsama sa 4 na electron at 4 na proton upang bumuo ng 2 molekula ng tubig.
Ang pagkonsumo ng oxygen na ito ang nagpapahintulot sa patuloy na daloy ng mga electron sa electron transport chain na bumubuo ng ATP. Since each glucose molecule produces 2 molecules of pyruvate and each pyruvate goes through the Krebs cycle, a total of 6 molecules of oxygen are required for the oxidation of glucose, 2 pyruvate x 2 Krebs cycles katumbas 4 na pyruvate x 3 oxygen per pyruvate katumbas 12 oxygen molecules. Therefore, the correct answer is C12. Dahil ang bawat molekula ng glucose ay gumagawa ng 2 molekula ng pyruvate at ang bawat pyruvate ay dumadaan sa Krebs cycle, isang kabuoang 6 na molekula ng oxygen ang kinakailangan para sa oksihenasyon ng glucose, 2 pyruvate x 2 Krebs cycle katumbas 4 na pyruvate x 3 oxygen bawat pyruvate katumbas 12 mga molekula ng oxygen. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay C12. Which of the following will not be accepted by glycolysis for catabolism? Letter A starch. Letter B glycerol. Letter C fatty acid. Letter D sucrose. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C fatty acid. Ang tamang sagot ay C fatty acid. Explanation. Paliwanag. Glycolysis is the metabolic pathway that breaks down glucose into pyruvate, producing energy in the form of ATP. While glycolysis is primarily involved in the breakdown of glucose, it can also accept other molecules for catabolism. Starch, glycerol, and sucrose can be converted into intermediates of glycolysis and metabolized for energy production. Ang glycolysis ay ang metabolic pathway na naghihiwa ng glucose sa pyruvate na gumagawa ng enerhiya sa anyo ng ATP. Habang ang glycolysis ay pangunahing kasangkot sa pagkasira ng glucose, maaari rin itong tumanggap ng iba pang mga molekula para sa catabolism. Ang starch, glycerol, at sucrose ay maaaring ma-convert sa mga intermediate ng glycolysis at ma-metabolize para sa paggawa ng enerhiya. However, fatty acids cannot be directly catabolized through glycolysis. Fatty acids undergo beta oxidation, a separate metabolic pathway, to generate acetyl-CoA, which can then enter the acetic acid cycle, also known as the Krebs cycle, for further energy production. Therefore, fatty acids do not undergo glycolysis for catabolism. Gayunpaman, ang mga fatty acid ay hindi maaaring direktang makatabolize sa pamamagitan ng glycolysis. Ang mga fatty acid ay sumasailalim sa beta oxidation, isang hiwalay na metabolic pathway, upang makabuo ng acetyl-CoA na maaaring pumasok sa acetic acid cycle, kilala rin bilang Krebs cycle, para sa karagdagang produksyon ng enerhiya. Sa makatuwid, ang mga fatty acid ay hindi sumasailalim sa glycolysis para sa catabolism. Hence, option C, fatty acid, will not be accepted by glycolysis for catabolism. Sa makatuwid, ang opsyon C, fatty acid, ay hindi tatanggapin ng glycolysis para sa catabolism. Which of the following characteristic is common between echinoderms and cnidarians? Letter A. They are both radically symmetrical. Letter B. They have segmented bodies. Letter C. Both have stinging cells. Letter D. They have 3 embryonic tissue layers. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. They are both radically symmetrical. Ang tamang sagot ay A. Pareho silang radical na simetriko. Explanation. Paliwanag. Radial symmetry is a characteristic shared by both echinoderms and cnidarians. Radially symmetrical organisms have body parts arranged around a central axis, like spokes on a wheel. This arrangement allows them to have multiple planes of symmetry, with any cut passing through the center resulting in mirror image halves. Ang radial symmetry ay isang katangiang ibinabahagi ng parehong echinoderms at cnidarians. Ang mga radially symmetrical na organismo ay may mga bahagi ng katawan na nakaayos sa paligid ng isang gitnang axis, tulad ng mga spokes sa isang gulong. Ang pag-aayos na ito ay nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng maramihang mga eroplano ng simetriya, na may anumang hiwa na dumadaan sa gitna na nagre-resulta sa mga halves ng mirror image. Option B is incorrect because segmented bodies are not a characteristic shared by echinoderms and cnidarians.
Segmentation is more commonly found in organisms like annelids, e.g., earthworms, and arthropods, e.g., insects. Ang option B ay hindi tama dahil ang mga nakasegment na katawan ay hindi isang katangiang ibinabahagi ng mga echinoderms at cnidarians. Ang segmentation ay mas karaniwang makikita sa mga organismo tulad ng mga annelids, earthworm, at arthropod, mga insekto. Option C is incorrect because while both echinoderms and cnidarians have specialized cells, cnidarians specifically have stinging cells called cnidocytes. Echinoderms, on the other hand, do not possess stinging cells. Ang option C ay hindi tama dahil habang ang parehong echinoderms at cnidarians ay may mga espesyal na selula, ang mga cnidarians ay partikular na may mga nakakatusok na mga cell na tinatawag na cnidocytes. Ang mga echinoderms, sa kabilang banda, ay hindi nagtataglay ng mga nakakatusok na selula. Option D is incorrect because although both echinoderms and cnidarians are triploblastic, having 3 embryonic tissue layers, this characteristic is not unique to them. Many other animal groups also possess 3 embryonic tissue layers. Ang option D ay hindi tama dahil bagamat ang parehong echinoderms at cnidarians ay triploblastic, may 3 embryonic tissue layers, ang katangiang ito ay hindi natatangi sa kanila. Maraming iba pang grupo ng hayop ang nagtataglay din ng 3 embryonic tissue layer. Therefore, the correct answer is A. They are both radically symmetrical. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay A. Pareho silang radical na simetriko. Which of the following is true of phylum Chordata? Roman numeral 1. Presence of notochord that provides skeletal support. Roman numeral 2. Pharyngeal slits that have become modified for gas exchange. Roman numeral 3. Dorsal hollow nerve cord that develops into the central nervous system. Letter A Roman numeral 2 and 3. Letter B Roman numeral 1 and 2. Letter C Roman numeral 1 and 3. Letter D Roman numeral 1, 2, and 3. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D Roman numeral 1, 2, and 3. Ang tamang sagot ay D Roman numeral 1, 2, and 3. Explanation. Paliwanag. Phylum Chordata is a diverse group of animals that includes vertebrates, animals with a backbone, as well as some invertebrates. It is characterized by several key features, all of which are true. Roman numeral 1. Presence of notochord that provides skeletal support. Chordates have a notochord, which is a flexible rod-like structure present in their embryonic stage. In some species, the notochord persists into adulthood, providing support to the body. Pagkakaroon ng notochord na nagbibigay ng suporta sa kalansay, ang mga chordates ay may notochord, na isang nababaluktot na istrukturang tulad ng baras na nasa kanilang embryonic stage. Sa ilang mga species, ang notochord ay nagpapatuloy hanggang sa pagtanda na nagbibigay ng suporta sa katawan. Roman numeral 2. Pharyngeal slits that have become modified for gas exchange. Chordates have pharyngeal slits, which are openings in the pharynx region. In some chordates, these slits have become modified for various functions, including respiration, gas exchange. Pharyngeal slits na binago para sa gas exchange. Ang mga chordates ay may pharyngeal slits, na mga bokana sa rehiyon ng pharynx. Sa ilang mga chordates, ang mga slit na ito ay binago para sa iba't ibang mga function, kabilang ang paghinga, gas exchange. Roman numeral 3. Dorsal hollow nerve cord that develops into the central nervous system. Chordates have a dorsal hollow nerve cord running along their back. This nerve cord eventually develops into the central nervous system, which includes the brain and spinal cord. Dorsal hollow nerve cord na nabubuo sa central nervous system. Ang mga chordates ay may dorsal hollow nerve cord na tumatakbo sa kanilang likod. Ang nerve cord na ito sa kalaunan ay bubuo sa central nervous system, na kinabibilangan ng utak at spinal cord. Therefore, all three statements, Roman numeral 1, 2, and 3, are true for phylum Chordata, making option D the correct answer. Sa makatuwid, lahat ng tatlong pahayag, Roman numeral 1, 2, and 3, ay totoo para sa phylum Chordata, na ginagawang tamang sagot ang option D. Which of the following cannot be associated with fungi? Letter A. Absorptive nutrition.
Letter B. Decomposers. Letter C. Autotrophs. Letter D. Spore production. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Autotrophs. Ang tamang sagot ay C. Autotrophs. Explanation. Paliwanag. Fungi are eukaryotic organisms that are heterotrophs, meaning they obtain nutrients by absorbing organic matter from their environment. They cannot produce their own food through photosynthesis like autotrophs do. Ang fungi ay mga eukaryotic organism na heterotroph, ibig sabihin ay nakakakuha sila ng mga sustansya sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga organikong bagay mula sa kanilang kapaligiran. Hindi sila makakagawa ng sarili nilang pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis tulad ng ginagawa ng mga autotroph. Option A, absorptive nutrition, is a characteristic associated with fungi. They secrete enzymes to break down complex organic matter externally and then absorb the resulting simpler molecules. Ang option A, absorptive nutrition, ay isang katangiang nauugnay sa fungi. Naglalabas sila ng mga enzyme upang masira ang komplikadong organikong bagay sa labas at pagkatapos ay sumipsip ng mga resultang mas simpleng molekula. Option B, decomposers, is also associated with fungi. They play a vital role in breaking down dead organic material and recycling nutrients back into the ecosystem. Ang option B, mga decomposer, ay nauugnay din sa fungi. Malaki ang papel nila sa pagsira ng patay na organikong material at pag-recycle ng mga sustansya pabalik sa ecosystem. Option D, spore production, is another characteristic of fungi. Fungi reproduce by producing spores, which are specialized reproductive structures that can be dispersed and germinate to form new fungal individuals. Ang option D, ang paggawa ng spore, ay isa pang katangian ng fungi. Ang mga fungi ay nagpaparami sa pamamagitan ng paggawa ng mga spores, na mga espesyal na istruktura ng reproduktibo na maaaring ikalat at tumubo upang bumuo ng mga bagong individual na fungal. However, option C, autotrophs, is not associated with fungi. Autotrophs are organisms capable of producing their own food through photosynthesis or chemosynthesis, and fungi do not possess this ability. Gayunpaman, ang option C, autotrophs, ay hindi nauugnay sa fungi. Ang mga autotroph ay mga organismo na may kakayahang gumawa ng kanilang sariling pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis o chemosynthesis, at ang mga fungi ay hindi nagtataglay ng kakayahang ito. Therefore, the correct answer is C. Autotrophs. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay C. Autotrophs. Which of the following does not involve mitosis? Letter A. Development of embryo. Letter B. Growth. Letter C. Production of gametes. Letter D. Repairing damaged tissues. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Production of gametes. Ang tamang sagot ay C. Production of gametes. Explanation. Paliwanag. Mitosis is a process of cell division that results in the production of two identical daughter cells, each containing the same number of chromosomes as the parent cell. It is involved in various biological processes, including the development of an embryo, growth, and repairing damaged tissues. Ang mitosis ay isang proseso ng paghahati ng cell na nagre-resulta sa paggawa ng dalawang magkaparehong anak na selula, bawat isa ay naglalaman ng parehong bilang ng mga chromosome bilang parent cell. Ito ay kasangkot sa iba't ibang biological na proseso, kabilang ang pagbuo ng isang embryo, paglaki, at pag-aayos ng mga nasirang tissue. Option A, the development of an embryo, involves mitosis as the fertilized egg undergoes repeated rounds of cell division to form an embryo. Ang option A, ang pagbuo ng isang embryo, ay nagsasangkot ng mitosis habang ang fertilized na itlog ay sumasailalim sa paulit-ulit na pag-ikot ng cell division upang bumuo ng isang embryo. Option B, growth, also relies on mitosis as cells in an organism divide and multiply to increase the overall size of the organism. Ang option B, ang paglaki, ay umaasa din sa mitosis habang ang mga selula sa isang organismo ay naghahati at dumarami upang mapataas ang kabuoang sukat ng organismo. Option D, repairing damaged tissues, involves mitosis as cells in the damaged tissue undergo division to replace and repair the injured or lost cells. Ang option D,
ang pag-aayos ng mga nasirang tissue, ay nagsasangkot ng mitosis habang ang mga cell sa nasirang tissue ay sumasailalim sa dibisyon upang palitan at ayusin ang mga napinsala o nawawalang mga selula. Option C, production of gametes, sperm and eggs, does not involve mitosis. Instead, it involves a specialized type of cell division called meiosis, which results in the formation of gametes with half the number of chromosomes as the parent cell. Meiosis is necessary for sexual reproduction to maintain the correct chromosome number in offspring. Ang option C, ang paggawa ng mga gametes, sperm at itlog ay hindi nagsasangkot ng mitosis. Sa halip, ito ay nagsasangkot ng isang espesyal na uri ng cell division na tinatawag na meiosis na nagreresulta sa pagbuo ng mga gametes na may kalahati ng bilang ng mga chromosome bilang parent cell. Ang meiosis ay kinakailangan para sa sexual na pagpaparami upang mapanatili ang tamang chromosome number sa mga supling. Therefore, the correct answer is C, production of gametes. Sa makatuwid, ang tamang sagot ay C, production of gametes. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on biological science. Lead reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.